Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sabushan and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about tatlong dahilan kung bakit ka dapat magtiwala sa Diyos. So our concept is all about incommunicable attributes of God. So yung mga katangian ng Diyos na Kanya lamang, hindi niya ibinabahagi sa iba or sa atin. So tinatawag itong incommunicable attributes gaya ng Kanyang makapangyarihan sa lahat or omnipotence, pagka naroroon sa lahat ng dako or omnipresence at pagkaalam ng lahat ng bagay, omniscience. So sa pag-unawa natin sa mga katangian ito is natututo tayong magtiwala, sumamba at magpakumbaba sa harap ng Diyos na walang katulad. So our Bible readings for today is all about Psalm chapter 139 verse 1 to 4, ASND version. Panginoon, siniyasat niyo ako at kilalang kilala niyo ako. Alam niyo kung kailan ako nauupo at kung kailan ako tumatayo. Kahit anong iniisip ko, alam niyo na agad. Alam niyo kung saan ako pumupunta at kung saan ako nahihiga. Kilalang kilala ninyo ako. Hindi ko pa nasabi ang isang salita pero alam niyo na kung ano iyon. So, dadaka na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is omniscience. God is all-knowing. So, alam ng Diyos ang lahat ng bagay, ang ating iniisip, nararamdaman at pinagdaraanan. So, hindi natin kailangan magpaliwanag pa dahil ang kaalaman ng Diyos ay perpekto at lubos, kaya't maaari tayong magtiwala na nauunawaan niya tayo ng buong buo. Second is omnipresence. God is present everywhere. So, kahit saan tayo naroroon, kasama natin ng Diyos. Wala tayong kayang itago o puntahang lugar na hindi abot ng kanyang presensya dahil hindi tayo kailanman nag-iisa. Last is omnipotence. God is all-powerful. So, walang imposible sa Diyos dahil siya ang may likha ng lahat at siya rin ang may kakayahang gumawa ng milagro kapag nauubos na ang ating lakas dahil sapat pa rin ang kanyang kapangyarihan. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is love more for God knows your thoughts. So, dahil alam ng Diyos ang ating puso, tayo ay tinatawag na magmahal ng tapat, hindi para magpanggap, kundi dahil tunay niyang nakikita ang ating intensyon. Second is pray more, express your joys and sorrows. So, walang lihim sa Diyos, kaya't sa panalangin, maging bukas tayo at ibuhos ang ating galak at tungkot dahil siya ay laging nakikinig sa atin. Third is trust God more, rely on His power. So, kapag dumating ang mga sitwasyong tila o imposibleng malampasan, tandaan natin na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, sa Kanya may pag-asa at tagumpay. So, ngayon dito na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about is why is it important to trust in God who is omniscient, omnipresent, and omnipotent. So, para sa akin, ang pagtitiwala kasi sa Diyos ay may matibay na batayan dahil siya ay nakakaalam ng lahat. Kumbaga, walang nalilito sa Kanya. Naroroon sa lahat ng dako, hindi niya tayo iniwan at makapangyarihan sa lahat. Walang bagay na di niya kayang gawin. Dahil dito, alam nating ligtas tayong umasa sa Kanya kapag wala na tayong maaasahan sa mundo. Dahil sapat ng Diyos na may walang hanggang kaalaman, presensya at kapangyarihan. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa iyong pagkapakapangyarihan, pagka naroroon sa lahat ng dako at pagkaalam ng lahat ng bagay. Sa iyo kami nagtitiwala kahit sa gitna ng pagkalito, lungkot o kakulangan. Turuan mo po kaming lumapit ng may pananampalataya, manalangin ng may katapatan at mamuhay ng may buong pagtitiwala. Maraming salamat po dahil hindi mo po kami nawa. So, pangalan ni Jesus, Amen.